Sa nakaraang video, tinalakay natin ang kahulugan ng Church in Ephesus. Sa video na ito, pag-uusapan naman natin ang Church in Smyrna. Ano nga bang ibig sabihin ng salitang Smyrna? In Greek, Smyrna means myrrh. Ang myrrh ay isang sweet spice na ginagamit sa paglilibing. Ito ay nangangahulugan ng paghihirap. Sa tipolohiya, ang myrrh ay nangangahulugan ng paghihirap ni Kristo. Kaya sa makatuwid, the church in Smyrna was a suffering church. Ito ay tumutukoy sa church na dumanas ng paghihirap sa ilalim ng panguusig ng Roman Empire mula noong last part ng 1st century hanggang sa early part ng 4th century. Noong unang panahon, sinabi ng mga Romans na ang mga Kristiyano ay mga atheist. Sinabi nila na walang kinikilalang Diyos ang mga Kristiyano dahil nga wala silang makita ni isang Diyos-Diyosan sa kanila at hindi rin sila sumasamba sa mga Roman gods. Inakusahan din ang mga Kristiyano noon na sila daw ay nagsasagawa ng mga secret meetings. Sinasabi ng mga Romano na ang mga meetings na ito ay paglabag sa Roman Empire sa takot na baka sila ay nagpaplanong pagtaksilan ang Roman Empire. At sinabi din nila na sa mga pagpupulong na ito, sa mga secret meetings na ito, sila ay quote-unquote umiinom ng dugo at kumakain ng laman. Kaya sila din ay pinagbintangan ng cannibalism at witchcraft. At hindi lang yan, ang mga Kristiyano ay palagi ring sinisisi kapag merong mga public disasters na nagaganap. Nang nagkaroon ng sunog sa loob ng 6 na gabi at 6 na araw sa Rome, pinagbintangan ni Caesar Nero ang mga Kristiyano. Ngunit ang totoo, si Caesar Nero pala ang may kagagawa nito sa kadahilan ng nais niyang i-rebuild ang Rome. Pinagbintangan niya ang mga Kristiyano upang sila ay sisihin ng mga tao at upang matuon ang galit ng mga tao sa mga Kristiyano. Ngayon, basahin naman natin ang Revelation 2:9-10. Alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang pinaninirang puri ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ng dyablo ang ilan sa inyo, upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Pansinin na sinasabi dito na magkakaroon ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Ang 10 araw na kapighatian dito ay isang sign na tumutukoy sa 10 great persecutions na dinanas ng mga Kristiyano noon sa ilalim ng Roman Empire. Sa chart na ito, makikita natin ang isang overview ng 10 great persecutions ng church noon. Sa unang column ay ang sequence at bilang ng persecution. Sa ikalawang column ay ang emperor sa panahon na naganap ang persecution. At sa ikatlong column naman, pinapakita kung anong klaseng persecution ang naganap noon. Una, ang first persecution under Emperor Nero. Si Pedro at si Pablo ay namartir. Pangalawa, under Domitian. Si Apostol Juan ay pinatapon sa island of Patmos. Pangatlo, si Ignatius ay tinapon sa lunggan ng mga leon at si Polycarp ay sinunog ng buhay. Pang-apat, pinutulan ng ulo si Justin at si Blandida ay sinuwag pataas ng isang galit na toro at namatay sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang lalamunan. Panglima, si Perpetua at si Philetas ay namartir. Pang-anim, isang Roman senator, maharlikang pamilya, at napakaraming mga Kristiyano ang pinatay na hindi dumaan sa paglilitis. Pang-pito, kinulong sa kuweba ang 7 mga sundalo at tumangging mag-alay sa mga Diyos-Diyosan ng mga Romano. Pang-8, pinagbawal ang pagpupulong ng mga Kristiyano at sino man ang lumabag ay papatayin. Pang-9, pinatay ang isang hukbo na binubuo ng mga Kristiyano. Kasampo,
Lahat ng mga pag-aari ng mga Kristiyano ay kinuha mula sa kanila. Nawalan din sila ng ranggo at mga pribilehiyo. Sinunog ng mga Romano ang mga banal na kasulatan. Ito ang 10 persecution o 10 pag-uusig na tinutukoy sa chapter 2 verse 10. Gaano man katindi ang mga paghihirap na naranasan ng church sa kamay ng mga Roman emperors, hindi pa rin nagawang supili ni Satanas ang church. Sa halip, lalo silang inuusig, ay lalo silang dumadami. Inakala ni Satanas na kung uusigin niya at papatayin niya ang mga mananampalataya, ay mauubos niya ito at lubusang mawawasak. Subalit, habang kanyang inuusig at pinapatay ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng mga Roman emperors, lalong dumadami ang mga Kristiyano, sapagkat dahil sa kanilang katapatan kay Kristo, ay lalong maraming mga tao ang nakihikayat na maging mga Kristiyano rin. Tila ba ay kapag may namatay na 5 out of 10, sila ay magiging 20. Kung may 50 na Kristiyano at namatay ang 25, ito naman ay magiging 100. At kung may 100 at pinatay ang 50, ito ay magiging 200. Kaya tila ba'y may mali sa ganitong klaseng computation. Kaya isang araw, may isang wise advisor ang nagsabi sa isang Roman emperor na kung itutuloy pa rin ang ganitong mga klase ng panguusig at pagpatay sa mga Kristiyano, hindi magtatagal, ang buong Roman Empire ay mapupuno na ng mga Kristiyano. Ito ay nagpapakita lamang na gaano man katindi ang paghihirap at mga karanasan ng Kristiyano noon. Ang buhay na nasa loob nila ay hindi mapupuksa ni Satanas. Ito ay mananatiling malakas at matagumpay. Bagamat maraming paghihirap ang kanilang naranasan, binigyan naman sila ng pangako ng ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanila na maging tapat hanggang sa kamatayan at ibibigay niya ang korona ng buhay. Ito ang kahulugan ng church in Smyrna. Ang church na ito ay naglalarawan sa church na dumanas ng pag-uusig mula sa dulo ng 1st century hanggang sa early part ng 4th century. Sa susunod na video, pag-uusapan naman natin ang church in Pergamos. Yaon ay ang worldly church.